house of the Lord this morning, kwento ko lang sa inyo bakit sila nandito. There are times in life that you cannot control. And there are some circumstances that happen. They are supposed to be going back to LA last Thursday. Pero nandito sila. Bakit? Bakit? Kasi yung speaker natin, hindi niya maiwanan. Yung kanyang engagement, na-engage sa kanya. Kaya kayo mga dalaga, sorry, wala na. Ayun ko announce this, magbago pa isip. They are now engaged, Rosby and our speaker. But before I call our speaker, pakilala ko mga boss natin. Si Ate Ethel and Michelle, hindi na nilista natin. Wait. Please pray for them as they go back next year. Ano talaga? Magastos yung ginawa nila. Anyway, speaker, you know, nandito, nagsalita na sa akin before. So, pastor natin sa Lighthouse Baptist Church in Granada, California. And sabi nga siya, is now ready to get married. So, hindi ko lang anong year, iba sa alam. Ayun nga, nagaiwan no? Makaabonaan Okay, so pakinggan natin what the Lord has put into his heart. Ang kanilang church, they started the church, of course, alam niyo naman yung Kapitan. And then sa Bulacan, yung dating Victory Baptist Church now, they take it to Lighthouse. Ngayon, gusto niya lang palitan, dead light. Dahil sa kanila, naiwan siya. Dahil sa mga leaders ko. Pero ito, nasa Terminal 1 sila. Hindi nila mag-ayos sa Terminal 3. Ang galing na communication nila. Okay, anyway. Pakinggan natin. Wala natin intindihin yung bakit sila naiwan. Let's just listen to what the Lord has given to him. And the one that will be going to give us the message from the Lord. Pastor John Martin Dugan. Amen. Magandang umaga ho muli sa inyong lahat. And nakaka-bless po makabalik po sa inyong magandang lugar at mga magaganda at mga guwapong mga mananampalataya sa lugar ng Pasig. And muli po ay tama po sa amin ni Pastor Edward, nag-iwan po kami ng aeroplano. And 5 minutes na lang po nakasakay sana kami. And talaga lang naiwan. And tinignan lang, ang amin lang tinignan, merong plano ang Panginoon. Kadalasan po sa ating buhay, nagmamadali tayo doon sa oras at araw na gusto natin. Yung eksaktong oras, dapat kumayaw ng aeroplano. Yung eksaktong oras, dapat ito yung gusto ko, ito yung mangyari. Pero at the end of the day, mas maganda at mas tama pa rin yung plano ng Panginoong Jesus. Amen ba? And sa amin po is, yung ulo namin umiinit na, lahat kami. Isipin niyo naman, nasa Terminal 1 kami, gamit nasa Terminal 3. So, hindi kami talaga makakauwi. And alam naman po namin na Panginoon po ay merong plano. And muli po, ang plano po ng Panginoon ay muli tayo magkita-kita at magsama-sama itong araw na ito. Tama ang sinabi ng Bible. Itong araw na ito, ang nilikha ng Panginoon para tayo magpuri sa Kanya. So, this is the day that the Lord hath made, and we have to rejoice and be glad in it. Amen? Sino sa inyo masaya ngayong umaga? Parang hindi ako naman sino na. Parang, sino ngayon ang masaya ngayong umaga? Medyo hindi pa rin kumbinsido no? Nagkapi na ba kayo lahat? Hindi pa. Sino ngayon ang masaya sapagkat kayo ay nasa bahay ng Panginoong Jesus? Ayun. Naniniwala ako na gising na kayo ngayong umaga. Nagalina po, habang kumakanta po yung ating praise and worship team, kinuha ko na nag-picture yung kanilang mga kinunta kasi lahat nakaka-bless po. So, alam ko yung kantahan natin kaninang umaga, yung palang misaya ng Panginoon Jesus. Napagpaham natin ang pintong ito, at alam ko ang Panginoon nag-aantay
Ang Panginoon po ay nagdaan ng mga mananampalataya na they are ready to serve and worship God this morning. And I hope and pray that this hour will be a challenge to all of us that ngayon pala, hindi lang pala dapat ang araw ng linggo, ang araw ng pagsamba, ang paglingkod. Dapat pala, araw-araw, mula Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang linggo, dapat pala tayo ay nagpupuri sa Panginoong Yesus. Amen? Hindi lang linggo. Hindi lang tayo linggo ligtas. Tama ho mga kapatid? Hindi lang tayo linggo Kristiyano. Hindi lang tayo linggo kapag ng church. Dapat tayo araw-araw, mula umaga, hanggang pagtulog, hanggang lahat ng gagawin, dapat po ang DNA ng Panginoon ay nasa sa atin. Amen? Ang salitang Kristiyano, hindi ito isang ID. Amen? Dahil susuot mo paglinggo. Dahil susuot mo pagka may gawain. Dahil susuot mo tuwing merong special occasion. Ang salitang mananampalataya, ito ay nasa DNA natin na paglabas mo ng church, kung saan ka pupunta, sa trabaho mo, sa barkada mo, dala mo ang pangalan ng Panginoong Yesus. Bakit? Nasa DNA mo. So, sabi ng kanta kaninang umaga na kinanta nila Pastor AJ, yan. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Tama ba mga kapatid? Na masayang maglingkod sa Panginoon. Bakit? Hindi lang po gawa ng blessing. Hindi lang po gawa ng merong provision. Masayang maglingkod sa Panginoon sapagkat kasama mo ang Panginoong Yesus. Amen? Shadrach, Meshach, and Abednego, Daniel, they were serving God, pero sila itinapos sa apoy, itinapos sa mga leon, but their praise and their worship hindi po natapos. Amen? When they throw Shadrach, Meshach, and Abednego sa apoy, sila po ay nakatali. Now, if you read the Bible says, sila ay nakatali ang mga kamay, ang mga paa, ang bukaton, they're bound. Inihagi sa apoy. Now, siguro bilang mananampalataya, Pastor Mark, walang pag-asa, nakatali. But let me tell you this, yung apoy na pinatapunan sa kanila, yung apoy na mainit, yun ang nagpalaya sa kanila. Listen, maraming pagkakataon, Panginoon, bakit ako may sakit? Bakit ako may karamdaman? Bakit ako meron ganito? Bakit ako nasa apoy? But let me tell you something, nais kang palayain ng Panginoon doon sa apoy na pinalalagyan mo. Pero the Bible says, yes, sila nasa apoy, pero the Bible says, kasama nila ang Panginoon. Hindi sila inalis ng Panginoon sa apoy. Tama ba? Hindi inalis si Daniel sa mga leon. Ano ang ginawa ng Panginoon? Pinusog yung leon para siya kainin. Sa bali siya, amen. Sabi ng leon, ngayong araw na to, vegetarian muna ako. Hindi muna ako makain ng tao ngayon. Siguro bukas makalawa. Pero itong araw na to, magugulay muna ako. Daniel survived. Why? Because of the presence of God. And kaya kung umaga mga kapatid, kung meron po kayo mga Bible, ay John 4, we'll be reading verse 27 down to verse 38. Now, yun po aking mga binanggit ng mga tao, si Daniel, si Shadrach, ito po yung mga tao makikita ninyo na their faith is really up here. Yung kanila pananampalataya, talaga naman napakataas. Now, ang ating pong pananampalataya, mga kapatid, ito yung basic foundation ng ating spiritual life, ang ating pananampalataya. Now, ngayon pong umagang ito, John 4, 27 to 38, ito po yung kwento ng babae sa balon. Now, for those of you who know the story, ito yung babae sa balon, na sabi ng Bible ay meron 5 asawa. Nagkaroon ng 5 asawa. And yung bawat asawa niya, dinidivorce siya. Ibig sabihin, meron siyang 5 asawa, at ang sabi ng Bible, this time, meron siyang bagong kasama. So in the Old Testament, pagka ikaw ay maraming asawa, pagka ikaw ay marami na nakadivorce, hindi maganda yung tingin sa iyo. Isa kang outcast. Isa kang kakaiba. Hindi ka dapat sumama sa grupo. So, kung babasahin niyo, ang time frame na siya ay umigip sa tubig ay tanghali tapat. Kung babasahin niyo, bakit mahalaga yung oras na kanyang pag-igip? No, a lot of times when we read the Word of God, namimiss natin yung mga maliliit na detalye. Ang sabi ng Bible dito, siya ay umigip ng bandang tanghaling tapat.
Now, let me tell you why. The reason kung bakit siya umigip na medyo tanghaling tapat, sapagkat siya nga isang outcast. Hindi siya pwedeng makisama sa mga ibang piigip. Hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng makisalamuha sa mga iba. So pumunta siya ng tanghali para wala siyang kasama. Bakit? Kasi nga outcast. Now, ayun ang dahilan kung bakit tanghali. Now, ang sabi ng Bible ngayon, noong siya ay umigip, andun ang Panginoong Jesus. Now, ang ginawa ng Panginoon, sinabi sa kanyang naging buhay. And then, now the Bible says in verse 28, the woman left her water jar beside the well and ran back to the village, telling everyone, 29, come and see a man who told me everything I ever did. Could you possibly be the Messiah? Now, bakit mahalaga yung verse 28 and verse 29? Na kung babalikan natin, itong babaeng ito ay outcast. Maruming babae. Hindi maaaring makisama sapagkat yung kanyang nakaraan. The Bible says, nakausap niya ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa kanya kung sino siya. Sinabi ng Panginoon sa kanya ang magandang balita. Nang narinig niya, nang narinig ng babae ito, ang magandang balita, verse 29 says, come see a man, umalis siya, at sinabi niya sa iba, sinabi niya sa iba, ang patungkol sa Panginoong Jesus. Nakuha niyo? Outcast. She received the good news. And after she received the good news, she shared the good news. Ngayon po, manong ito ating subject, contagious faith. Nakakahawa ba pananampalataya mo? Now, ang salitang nakakahawa, either makakahawa kang maglapit sa Panginoon o makahawa kang maglayo sa Panginoon. Yung bang pananampalataya natin ngayon kung manong ito ay nakakahawa? Now, I was reading this article about soul winning. Ang sabi ng article, 86 believers. It took them 1 year just to win one soul. 86 na mananampalataya. It took them 1 year doing soul winning and isa lang ang na-convert nila. Di ba nakakalungkot? 86 na mananampalataya. 1 year, isa na ligtas. Now, Christian church, we are called to be contagious. Tinawag tayo para maging nakakahawa. Now, sino sa inyo na-COVID? Ilang beses? Ako dalawa eh. Hindi na nga ako lumalabas ng bahay, na-COVID pa ako. Wala naman ako nangyari. Birthday ko. Yeah. Pa-surprise party sa church. Surprise party. Sa church namin nga, sabi ko, nung dumating yung COVID, pagka kayo may konting allergy, konting sipol-sipol, konting umuubo, huwag nang magsimba. May online naman eh. Lalo na mana ng COVID pagka may ubo ng konti, kasi may mga matanda sa church eh, huwag mo nang magsimba. Birthday ko, nag-imbita, tumabi. Pastor, wala naman akong COVID, allergy. Di kaya kami. Naupo sa harap ko. Umuubo. Allergy daw eh. Kasi kaya, alam na pauwi ko si member, natutun eh. Kaya kami. Sabato. Linggo, Lunes, may upo na rin ako. Sabi ko, nako. Nakakain ng vitamin C. Vitamin C. Kinahabunan, may lagnat na ako. Kinabukasan, may lagnat na yung mga kabahay ko. Nag-test kami. Hulaan nyo. Positive. Ano ibig sabihin? Nahawakan. Now listen,
First point, para makahawa ka, you have to catch it first. Hindi mo may babahagi ang Panginoon kung wala ang Panginoon sa iyo. Amen. You cannot share what you do not have. Amen. Hindi mo maaari ibahagi ang Diyos na nagbabago ng buhay. Sa isang tao gusto mo magbago ang buhay, na ikaw mismo ay hindi nabago ang buhay ng Diyos na nagbabago ng buhay. Amen. Kung gusto mong ibahagi ang Panginoon, kung gusto mong i-share ang good news, kinakailangan nasa sa iyo ang good news. Diba? Para may bahagi mo ang Panginoong Jesus, dapat nasa sa iyo ang Panginoong Jesus. Para may bahagi mo magiging matapat, dapat maging matapat ka. Para may bahagi mo, may turo mo ang proper giving, kinakailangan ikaw mismo ay properly giving. Hindi mo mababahagi ang bagay na wala sa iyo. Ang sabi ng babae, verse 29, come and see a man, outcast. Kaya nga siya umitim ng tanghaling tapat. Kasi hindi siya maaaring makisama. Nakahiwalay siya. But once she received the good news of God, ibinahagi niya. Bakit? Nakuha niya, na-receive niya ang pagpapala ng Panginoon, and ibinahagi niya ang pagpapala ng Panginoong Jesus. Tama ba mga kapatid? Hindi mo maaaring bahagi ang bagay na wala sa iyo. Now, ang pagiging kung I was reading yung pagiging contagious, no? Ito pala ay pwedeng airborne. Diba? Hangin. Di ba sa bahay paminsan, hindi ka malapit, nahawa ka din. Paminsan yung close contact. Paminsan yung droplets. Kasi. So, para makahawa tayo, una dapat kasama natin ang Panginoon. Pangalawa, dapat pala may vision tayo. Vision. Kailangan pala meron tayong nakikita na sa mga tao na kailangan nila ang Panginoong Jesus. Now, not only kinakailangan kung ano yung meron, not only we have to catch it, dapat mag-iba yung ating priority. Once you have Jesus in your life, kinakailangan mag-iba yung iyong priority. Now, balikan natin yung babae. Bakit siya nasa well? Umiigib ng tubig. Dalay na yung kanyang balde. Marahil pang luto, marahil pang inom ng tubig, nabilinaw ko na ngayon pang inom tubig, marahil ko ay kanyang gagawin din, mahalaga sa kanya yun eh. Pero anong ginawa niya? Iniwan niya yung bagay na mahalaga sa kanya. At itinuloy niya at ibinahagi niya yung bagay na mas mahalaga sa inaakala niyang mahalaga. Listen, believers, pag tayo ay mananampalataya sa Panginoon, dapat iba na ang ating priority. Hindi na dapat yung pang-sarili. Hindi na dapat kung ano makabubuti sa akin. Hindi na dapat kung ano makakabuti para sa personal. Once you receive Jesus in your heart, once you receive the good news, once you receive ang Panginoon sa iyong buhay, mag-iba na ang iyong priority sa iyong buhay. Ang magiging priority mo ngayon ay iyong nais ng Panginoong Jesus. Amen? Yung mga narito ngayong umaga, I'm sure meron mga absent ngayon. Kayong mga narito ngayong umaga, you are here sapagkat pinili ninyong maging dito. You are here because you decided to be here. Yung mga wala dito, pinili nila maging wala dito. Tama ba? Ano ibig sabihin? Makakapapilit tayo ng priority. Mga kapatid, para po tayo ay maging gagamit-gamit sa Panginoong Jesus, piliin natin na maging gagamit-gamit sa Panginoon. We have all the reason, we have all the options. But again, ano yung pipiliin mo? Either maging nakakahawa ka
at malapit sila sa Panginoon o maging nakakahawa ka at malayo sila sa Panginoong Yesus. Our faith should make a difference in the lives of others. Amen? Yung ating pananampalataya ay dapat maging makapagbabago, make a difference in the life of others. Pag po nakita nila kayo, pag naamoy nila kayo, sino sa inyo ang matalas ang amoy sa mabango? Pag may dumaan, eternity. Pag may dumaan, alam yung mga magandang brand. Jomalo. Pag may dumaan, bayabas. Hopefully, wala naman siguro. Alam mo yan. Na may pag dumaan tayo sa harap ng mga di mananampalataya, dapat maamoy ang Panginoong Yesus. Pag dumaan tayo sa mga kaibigan di mananampalataya, amoy Kristiyano. Pag narinig ang ating salita, tunog Kristiyano. Pag narinig ang kantahan mo, makalangit na kantahan. Bakit? Kinakailangan, nag-iiba tayo. Hindi maaaring yung amoy mo noon, amoy mo pa rin ngayon. Bakit? Pinaliguan ka na banal na dugo ng Panginoong Yesus. Kung ikaw ay naligo na dugo, na banal na dugo ng Panginoong Yesus, dapat ang amoy mo, amoy Yesus. Tama ba? Our faith should make a difference in the life of others. So number 3 and last. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. Parang nakukulangan pa kayo. Budod na lang po. Fully charged to. Ang sabi dito, meron pa akong 95%. Uubusin natin to. Number 3 and last. Number 1 na kasulatan. Kung tayo ngayon ay ligtas na, kung tayo ngayon ay meron na tayong sakit, yan na. Hindi naman sakit na masama, no? Kung meron na tayo yung kapangyarihan ng Panginoon at iba lang ating priority, dapat number 3, pag tayo tumingin sa tao, iba na yung tingin natin. When we look on the lens, kinakailangan, iba na yung ating tingin. Now, sino sa inyo man natrabaho sa medical field? O yung mga nakasilip sa microscope? Tama ka? Yung mga nakasilip, sino yung nakasilip? Wala pa tayo. Pag sinilip mo yung microscope, mas nakikita mo yung mga detalye yung sinisilip mo. Nakita mo yung mga virus, bacteria. Pag sinilip mo sa microscope, now, good Christians, I'm inviting you, sumilip tayo sa microscope ng Panginoon Jesus. Pag tayo sumilip sa microscope ng Panginoon Jesus, ang makikita natin, yung nakikita ng Panginoon Jesus. Hindi lang basta Kristiyano, hindi lang basta tao, hindi lang basta kaibigan, hindi lang basta best friend BFF, hindi lang basta pag nakita mo sila at nakatingin ka sa microscope ng Panginoon Jesus, nakikita mo ang tao niya kinakailangan ng Diyos. Bakit? Nakatingin tayo sa microscope ng Panginoon Jesus. Let me ask you this. Final question. Nakakahawa ba mula ng palataya? Do you have the contagious faith? Kung wala ka pang nahahawahan, seryosohan tayo. Wala sa iyo ang Panginoon. Kasi para makahawa ka, dapat fair ka. Para makahawa ka ng trangkaso, kinakailangan may trangkaso ka. Para makahawa ka ng mabuting balita, dapat nasa iyo ng balita. Again, ikaw ba ay nakakahawa ka siya? Either makahawa ka na maglapit sa Panginoon o makahawa ka na maglalayo sa Panginoon. May option ka. Tumayo tayo lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pinag-aaral ng Panginoon. Salamat po po, Lord Jesus. Madalangin namin, Panginoon, dahil umaga, Panginoon. Magkaroon kami, Panginoon, ng puso at isipan, Panginoon, na maging nakakahawa sa mga kaklase hindi mananampalataya, sa family member, Panginoon, hindi mananampalataya. Padalangin namin, Panginoon. Ibigay mo sa amin, Panginoon, ang puso, Panginoon, na maging contagious, Panginoon. Now, before we go, Pastor Edward, let me ask you this again. Ikaw ba'y nakakahawa, Christian? Ikaw ba'y nakakahawa? Pastor, hindi ko alam, Pastor, wala pa akong nahawahan. Get right with God.
Ikaw ba'y nakakahawak? Pastor Edward? No. Normally, when a word has been spoken, what's happening, there are times even a negative word become positive. Kung sinabi mo contagious ako, medyo negative ako nakatawa. But in Christianity, every word becomes a blessing. At yung message this morning is something that the negative becomes positive, and the things that should not be done should be done because of Christ. Everything is become different. Hindi na maganda sa Kristiyano. But in your life today, the bottom line is, ano ang nangyari sa pananampalataya? Yung pananampalataya mo, no, matagal mo nang hinahawakan, sinasabi, you can do testimony and all of that. It's okay. But outside of the church, outside of the family of God, parang in short, what is your life today? Ano po ang buhay mo ngayon? Sabay, nagbibigay mo ng resulta sa mga nangyayari. So I don't know your life. That is yung sinabi ng Pastor Mark. 86 in 1 year, equal like say, isa lang. Parang ibig sabihin, kasi para maging effective yung naranasan mo, dapat i-share mo at dapat tumatami na kayo. So what makes you yung pumipigil sa'yo? Ano ba yung pigil sa'yo? Para i-share mo ang salita ng Panginoon. Ano yung pigil sa'yo para sa Jesus Cristo? Kung ang pag-usapan si Alden Richard at Catherine Bernardo, you are excited to tell them about you na sila na, tapos wala namang kinalaman sa buhay mo yun. Yung Panginoon sa Cristo happens, it changes your life. Hindi mo masabi. Diba? It makes your life different. Nagkaroon ka, walang pag-asa ka, nagkaroon ng pag-asa, walang hope, nagkaroon ng hope. Masamang sakit mo, malala sakit mo, pinagaling niya. Hindi mo ka na masabi. Pero sure, ibahin na natin yung takbo, galaw ng buhay natin. Everything now is off the road. Panginoon na lang parang anak na nangyari. Sorry God. So I know that you're not today. I think this is the best time for you to tell the Lord to say, Lord, it's about time for me. It's about time for me to tell the Lord what I want to do. So because of that, maybe you need to make a decision today. Because the other, there's time for pag-usap. Ano mga oh, stop. So anong gagawin mo sa buhay? It's just a matter of, ano ba talaga nangyari sa buhay ko? Ano ba bigay sa buhay ko para hindi ako makapag-share ng kanyang salita? Bakit hindi nagiging contagious sa aking pananampalataya?
what's controlling me to tell the world, to tell my friends about Christ. Diba? If there's something happening in your life, pag namarites ka na agad, uy, niligtas ako ni Lord. Uy, ginagawa ko ng Panginoon. Diba? Yes, so you should be excited about telling the world what happened to your life. Ako, lugok na ako, pero inaman ako ng Panginoon. Kasi hindi ka pwede magkalala sa Panginoon. You've been down, you've been a failure, you've been already been defeated. You lost a lot. Ano pa? Ang dami mong disappointments, ang dami mong setbacks, ang dami lahat. Pagkatapos, kung ginalaw ng Panginoon ang buhay mo, nagkaroon ng detour, wala nang gamit. Sometimes hindi mo maintindihan kung bakit. Pero yun pala, ang Panginoon may plano sa buhay mo. At the end of the day, you will realize, uy, kaya pala ganito ang buhay ko. Kasi may plano ang Diyos sa akin. That's why I failed yesterday because I will be winning today. Right? That's why I have heartaches yesterday, because today I will be rejoicing. What? Tandaan ito, mga kaibigan, mga kapatid. There is no accident in the timeline of God. Walang accident din nangyari. Everything has planned, everything has a purpose, everything has a design. Ang gusto lang natin gawin, sumunod sa Kanya, and tell the world what happens in your life. This is what happened. The Lord breaks me, the Lord is now molding me. And the Lord destroyed my dreams to give me my new vision. Yeah? Everything changes when you put everything into the hand of God. Life becomes beautiful when you see at the back that all the ugly things happen is because God has something for you tomorrow. Pag nakita mo yan, walang bad word sa Panginoon. Even the word continues to become a word of blessing. Kaya wala nagkatawag sa Diyos. Anong dinadaanan mo, iba? Because God is teaching you something that you will be able to see tomorrow. Kaya, huwag mong sisisihin ang Diyos, huwag mong sisisihin ang sarili mo, huwag mong sisisihin ang mahal sa buhay. Everything falls down into what you have decided yesterday. Because whatever you decided today, that will be your future. If you rejected the Lord today, tomorrow you will reject Him. But if you decided to follow God today, God will guide you and lead you towards where God wants you. And that's the joy that you will have in your heart. Manalangin ka. I want you to pray. I want you to make a decision. Lord, from now on, I would like to be a religious Christian. You can start from my loved ones, start from my friends, then my friends, then my community, then my neighborhood, then my classmates, then everybody to ano dito. Make a decision. God, it will take this decision. Father, we thank you. Salamat po, Panginoon.
message that we had today. Thank you for encouraging us. Thank you for words that spoke into our hearts today. Salamat Panginoon sa pagkataunawa namin muli ang bagay-bagay na dapat namin maunawaan. I thank the Lord Jesus for having Pastor Denmark and the family and Michelle to be here today. And I know you have something in our lives today. Kaya pa nangyari po. Because, alam namin, Lord Jesus, that the walk of every righteous people are your guidance. I thank you, Lord. Samahan mo sila ay, again, plan whatever you want them to do in the next couple of things that they know about. Whether in the ministry that you put into their hearts, I pray that you protect them continually as they stay for a few days. I pray for all these people who came forward today. I don't know what they were praying for, but you know it. Every details, you know it. I pray in the name of Jesus, you touch them and answer their prayer. In the name of Jesus, guide them and lead them, whatever they're deciding today, Lord Jesus, I know you know it. I pray that you lead them, Lord Jesus, and answer all our prayers. Even our heart's desire, prayer box. I pray that you answer all the prayers requested here in this box. And show to your people, Lord Jesus, that you are a real God, a alive, living God, who will answer prayers, who will hear our prayers. Siyang makapagbibigay sa amin ng Panginoon. At tulong sa lahat ng amin. Samahan po ang lahat ng anak ko narito ngayon, those who are sick at home, I pray in the name of Jesus, you touch them. Those who are planning for something, Lord, I pray that you guide them and lead them. And I pray that you bless the church. And to those churches that are being part of the church, I pray in the name of Jesus, you bless them. Samahan po kami, Panginoon, sa taas na kamay, iyo na pagkakalip, ikaw na yung nalimaspas. Ikaw ang patuloy na manuwalhati sa buhay namin. Ikaw ang pagkili sa amin tuloy ng kaipahan, katuwaan kasi ang pagdalakan at higit sa lahat. Puso ko yung papaparang at nilalo sa kasyaro pa kami ng mga anak ko maging buhay at totoo sa liputan nito na kami ay hindi mo pinagawa. Ikaw ang taginang Diyos sa iyong mga doon. Sa kanang ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So, oras yung tayo magkakanaon.